Nasa Maynila na po ang pulis at kanya umanong karelasyong miyembro ng Abu Sayyaf na naaresto sa Bohol. Dadalhin po ang dalawa sa Camp Crame. Ang mga otoridad naman sa Bohol may nahanap daw na pinaniniwalaang pampasabog sa mga gamit na naiwan ng dalawa sa inupahan nilang apartment. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Si Connie, pinaniniwala ang explosives nga ang nakuha mula sa mga gamit ni Superintendent Maria Cristina Nobleza na naiwan sa apartment na kanilang tinirhan sa Barangay Look, Panglao, Bohol. Ayon kay Police Senior Inspector Jomar Pomarejos, hepe ng Panglao Police, dinala kahapon ng may-ari ng apartment sa kanilang istasyon ang mga naiwang gamit ni Nobleza dahil ilang araw na silang hindi umuwi. Noong Lunes, April 17 pa raw nirentahan ang naturang apartment. Ayaw sabihin ni Pomarejos kung sino ang may-ari para sa kanyang kaligtasan. Nang inspeksyonin kagabi ang isang maliit na itim na bag, nakita ang pampasabog na tinatawag na C4. Mayroon ding blasting cap at detonation cord. Agad itong itinurn over sa EOD para matiyak kung explosives nga. Wala pa raw kumpirmasyon sa ngayon ang pagsusuri. Kasama rin sa mga naiwang gamit ang mga damit ni Nobleza at ID ng pulis. Ang sabi raw ni Nobleza sa may-ari ng apartment, nasa Bohol sila para mag-tour. Pero hindi naman daw sila umaalis ng bahay maliban na lang noong April 18, Martes. Pero si Nobleza lang ang umalis at ang sabi ay pumunta ng Maynila. Bumalik rin siya kinabukasan. Umalis din ang grupo ng Sabado ng gabi. Nagulat nga raw ang may-ari dahil dinala ng mga ito ang susi. Sabi raw nila Nobleza, babalik sila. Ayon kay Pomajeros, mabuti na lang at nahuli sila Nobleza dahil may posibilidad na kung na-rescue ang mga Abu Sayyaf ay sa apartment dalhin ang mga ito. Iniimbestigahan din daw kung mayroon ng kaibigang pulis si Nobleza na tumulong sa kanya sa paghahanap ng apartment. Hindi naman daw nagduda ang may-ari ng apartment si Nobleza dahil pulis ito. Nakikipag-usap din naman daw sa kanya ang mga kasama ni Nobleza dahil ng Abu Sayyaf member na si Renier Londongon kaya tiwala siya. Samantala, sinabi naman ni Mayor Allen Tiazas ng Clarín Bohol na nagdeklara na sila ng state of calamity kahapon. Napagdesisyonan daw ito sa regular session ng Sangguniang Bayan. Sabi ni Tiazas, maraming residente na kasi ang nagsisilikas. Tuwing may iulat na Abu Sayyaf sighting sa isang lugar, napipilitang umalis ang mga residente dahil agad namang nagkakasa ng operasyon ang militar. Kahapon ng tanghali ay nasa humigit kumulang 500 pamilya o 2,300 individuals na ang nasa at ibang evacuation centers. Sabi ni Piazas, may mga residente raw ng Barangay Bonbon na nakakita sa mga Abu Sayyaf. Kabilang ang impormasyong ito sa bine-verify. Meron ding impormasyon ngayon, Connie Rafi, na isang Abu Sayyaf member daw yung nahuli at ngayon ay nakadetain sa Clarín Police Station. Wala pa tayong gaanong detalye tungkol dyan at hindi pa rin natin alam kung paano siya nahuli, kung ano ang kanyang pangalan at kung kabilang nga ba siya doon sa 3 Abu Sayyaf na tinutubis ngayon ng mga otoridad. Balik muna sa inyo. Victoria, kumusta yung buhay dyan sa may Clarín? Nabanggit mo na kapag may sighting, lumilikas yung mga residente. Meron na bang order for evacuation doon sa mga area na may sighting yung ininalang mga Abu Sayyaf? Kasi noong weekend pa lamang ay mayroon ng araw order ng forced evacuation sa ilang mga barangay, kabilang yung barangay Bacani, kung saan unang nakita yung mga Abu Sayyaf noong Sabado. Doon sa ibang mga barangay, kapag nakakakita nga raw sila o merong indikasyon na may Abu Sayyaf member doon, ay agad din lumilikas yung mga residente. Hindi naman na raw sila kailangan pilitin pa dahil nga natatakot din sila para sa kanilang buhay at pusa silang umaalis. Yung iba, kapag hindi naman wala namang ulat na mayroong Abu Sayyaf sighting, sa umaga ay nandoon sila sa kanilang mga bahay at sa gabi ay saka sila pumupunta sa mga evacuation center. Rafi? At Victoria, identified na ba yung 3 natitirang mga Abu Sayyaf? Doon kasi sa ipinapamigay na poster, hindi ba meron mga Abu Sayyaf doon na talagang walang mga litrato? Pero ito ba yung mga kasama doon sa mga nasawi na or sila yung mga pinaghahanap ngayon? Sa ngayon, Rafi, wala pa rin talagang impormasyon kung sino itong 3 Abu Sayyaf na natitira pa at patuloy pa rin pinaghahanap ngayon ng otoridad. Yung 3 naman na napatay noong Sabado, bukod kay Joselito Melloria, ay wala pa rin tayong tiyak na identification at hanggang ngayon ay hinihintay pa rin natin yung sasabihin ng mga polis, ng militar, kung sino ang mga alleged Abu Sayyaf members na ito. Rafi? At Victoria, nabanggit mo yung C4, tama ba? Yun yung kumpirmasyon ng otoridad na natagpuan nila doon sa apartment. Ang C4 kasi medyo mahirap yan na makuha, either military or police lamang ang meron yan, Victoria. Yes, Rafi, ang nagsabi sa atin yan yung hepe ng Panglao Police, C4 nga raw yung kanilang nakita at ang description nila ay maididikit naman daw ito kahit sa pader at kapag na-detonate nga yung detonation cord or kung ano mga detonating device ay talagang malakas ang pagsabog nito. Sa ngayon ay hindi pa rin nga talaga tiyak kung yan nga ay confirmed na C4 dahil hinihintay pa rin nila yung resulta ng pagsusuri ng EOD dito sa Bohol Police.
Rafi? Pero kung sakasakali, Victoria, kapag ito ay C4 at naiugnay dito sa superintendent, pwedeng maisama yan sa kanyang kaso. Definitely, Rafi, talagang lalakas yung kaso laban nga dito kila Nobleza. Ang sabi kahapon, posibleng makasama doon sa kasong isasampa sa kanya ay yung harboring nga ng criminal at yung illegal possession of firearm. At meron ding isasampa na kaso na about terrorism naman na ngayon ay hindi pa rin natin tiyak kung tuloy-tuloy na nga isasampa laban kay Nobleza. Rafi? Overall, Victoria, kumusta naman yung sitwasyon dyan sa Clarin at sa Inabanga? Ngayon at may napatay ng 3, pagamat may pinaghahanap pang 3 pa. So ngayon, Rafi, pag nandun ka sa mga bayan before Clarin, parang normal naman yung sitwasyon. Wala namang masyadong checkpoints at kapag nakita mo yung mga residente, ay day-to-day activities pa rin yung kanilang ginagawa. Pagdating sa Clarin, dun mo makikita na yung mga residente ay nasa evacuation centers na. Although pag umaga ay kakaunti lamang sila, pero pag gabi ay talagang dumarami raw yan. Maging sa Inabanga ay meron din daw ilang bahagi na talagang tensyonado pa yung mga residente. Although wala nang masyadong site o wala recently na nakikita o na nauulat na sighting ng Abu Sayyaf sa Inabanga, ay talagang alerto pa rin daw yung mga residente. Ang sabi naman ng lokal na pamahalaan sa Clarin at maging dito nga sa yung governor ng Bohol na si Governor Edgardo Chato, lahat naman daw ng mga residente ay talagang alerto dahil nga natatakot sila at sila mismo yung nagbibigay ng ulat sa mga otoridad kung meron silang nakikitang kahina-hinalang tao. Kaya malaking tulong ito palagi at dito rin talaga nagbabase yung otoridad sa kanilang mga susunod na hakbang sa pagtugis ng mga natitang Abu Sayyaf. Rafi? Victoria, si Connie ito, no? Matanong ko lang kasi kahapon, nasa 2,000 pamilya ang takot na takot pa rin bumalik sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon ba, nadagdagan pa yan? Kasi right now, nag-declare na nga ng state of calamity dun sa mismong area. So ngayon, Connie, kailangan pa natin kumpirmahin kung nadagdagan yan dahil ang sinasabi sa atin nga ni Mayor Allen Tiezas ng Clarin, nasa 2,000 plus yung sa kanilang lugar pa lamang na lumikas. Hindi pa included yung ibang mga bayan, yung ibang mga barangay. Kaya kailangan pa natin matiyak mismo mula sa governor kung ilan na yung bilang ng mga nagsilikas sa ngayon. Meron din ba tayong information dun sa mga nakausap mo mga otoridad dyan, Victoria, kung meron man na, kasi meron silang itong si Nobleza at si Dungo nga merong gustong i-rescue di umano na kanilang kasamahan. Na-identify na ba particularly kung paano sila nakapag-usap? Is it through the cellphone ba? Paano ba? Or in particular, nakuha ba yung pangalan nung kinakausap nilang gusto nilang i-rescue? Unconfirmed reports pa lamang yung nakuha natin, Connie. Ang sabi, meron daw na-recover na cellphone mula kay Nobleza at merong nakuha rin na SIM card na doon allegedly ay merong exchange of text messages sa isang Abu Sayyaf member. Hindi pa yan kinukumpirma ng pulisya. Nakausap natin kahapon si Police Director Talino at sabi niya, iniimbestigahan pa rin daw yan. Ang hindi natin tiyak kung sino mismo yung kanilang nakakausap at kung target ba nila na ma-rescue yung 3 Abu Sayyaf na natitira mismo o meron lamang silang priority doon sa 3. Linawin ko lang, Victoria, tungkol naman doon sa apartment na nirentahan nitong si Nobleza. Silang dalawa lang ba ang nakausap di umano nung may-ari or meron pa silang nakikitang iba pang mga kasama? 4 po yung sinabing nagrenta doon sa apartment. Ito nga si Nobleza, yung si Dongon na Abu Sayyaf member, yung kanyang ina na hindi pa natin alam yung pangalan, at yung apo na 13-year-old na babae. Lahat naman daw yun ay nakakausap ng may-ari ng apartment, kaya hindi naman daw siya nga nagdududa sa kanilang si alibay na magtutur lamang sila at na matitino o maayos sila na mga turista. Alright. Maraming salamat muli sa iyong update, Victoria Tulad.